napag-usapan ko yung disinformation for hire. Na itong mga trolls, hindi lang ito mga fake account operators na nasa mababang level lang sila, hindi lang sila low-level worker. Some of them sa ad agency pa nanggagaling. So, paminsan, we often focus on influencers, ito mga fake account operators, pero nakakalimutan natin na parang industriya na ang pagpapalaganap ng disinformation. And ang kumikita dito at ang kliyente dito ay politician mismo. So kaya medyo tricky ang any kind of hearing na ito dahil you would always think as a researcher like myself, 'di ba? Itong mga politician na ito, some of them might be enlisting disinformation for hire firms to help themselves get elected sa elections mismo. So may konting contradictions, 'di ba? Parang nakaka-worry yun ha. Pero Prof, base doon sa pag-aaral ninyo, dito sa Pilipinas, gaano kalawak o gaano kalaki yung industriya nitong sinasabi mo ng mga disinformation for hire, yung mga trolls na kinukuha nila para magpakalat ng, I don't know, propaganda? Yeah, base sa research namin, from national down to the local level, mga politicians, they have been much more, they've been investing in digital operations more and more. And so, dati at the national level lang siya, ngayon down to the local level na siya. Tapos maraming mga loophole dito. So paminsan na din kahit mga campaign donation, paminsan galing pa sa ibang bansa yung campaign donation. And paminsan mag-hire yung businessman galing ibang bansa ng digital operator para manalo ang kandidato na gusto niyang manalo dahil may business interest siya sa lugar na yun. So, yeah, malawak siya talaga. Some of my colleagues have even costed out yung mga influencers na kumikita din. So hindi sila bayad mismo ng politician. Sometimes kumikita sila through YouTube mismo, kumikita sila through Facebook mismo. So dun sa advertising na nanggagaling sa platforms mismo. So yeah, I would say na very widespread na siya and mas nagiging normalized pa siya over time. Magkano ba kinikita nitong mga trolls na to, Prof? So, dun sa research namin noong 2016, 3 million pesos for a 3-month campaign. Wow. Yun yung, and in a way, mura pa nga yun, di ba? Dahil Sorry, this is per 1 million person po? pesos paminsan ang isang TV ad sa television. So, 3 million pesos for 3 months, mas malawak yung reach nun. I can expect na mas tumaas na yung presyo since 2016. Yung 3 million pesos po is per person. Tama po ba? Hindi po. For the entire project na yun. Okay. So, Kala ko 3 million per person. But still, dito sa Pilipinas, Oo. malaki yung 3 million kung Oo. maghahati-hati sila. Oo. Kung per project. 2016 pa lang po yun, mga kapatid. Sabi nga ni Prof na baka ngayon ay tumaas na.